Matthew chapter 16 verses 18 to 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whether you bind on earth will be bound on heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Magandang araw, at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang power of the church. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God has ordained the church to fill the world. Ang ating Panginoong Diyos po mismo ang nag-utos at nagtalaga sa church na mag-expand at magpalaganap ng kanyang presensya at salita sa buong mundo. Sa ating daily verse po, which is the Matthew chapter 6 verse 16 verse 18, sinabi po mismo ng ating Panginoon sa Kristo na on this rock I will build my church. Ibig sabihin po, siya po mismo yung nagtayo ng church, at ito po ay hindi lang isang grupo ng mga tao, kundi ito po ay may banal na layunin. Yung simbahan po ay hindi dapat manatiling sarado o limited sa isang lugar o sa isang place. Gusto po ng ating Panginoong Diyos na ang simbahan ay maging ilaw sa lahat ng bansa, na dala-dala yung kanyang salita, yung kanyang pagmamahal at kanyang katotohanan. Yung gates of Hades po, yung kapangyarihan ng impyerno o ni Satanas, ay hindi kayang pigilan yung paglaganap ng church. Kaya kahit sa gitna po ng persecution, problems o kasamaan ng mundo, yung church po ay patuloy na mananaigtig, uusbong at gagalaw dahil itinalaga ito ng Diyos na maging instrument sa buong mundo. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the founder and head of the church. Ayon po sa ating daily verse o sa ating verse of the day, si Jesus Christ po mismo yung nagsabi, I will build my church. Kaya malinaw po na siya po yung tagapagtatag ng simbahan, at siya po mismo yung head of the church. Hindi po ito pag-aari ng isang tao, hindi po ito pag-aari ng pastor, ng ministro, ng pare, ng pope o ng bishop o kahit sino mga church leader ng kahit anong denominasyon. Yung simbahan po ay kay Kristo lamang, at siya po ang may authority, full authority dito. Ibig sabihin po, ang lahat ng desisyon, lahat ng direction at mission ng simbahan ay dapat naka-align sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Siya dapat yung center ng design, ng direction at ng mga mission na ginagawa ng simbahan. Siya po yung nagbigay ng vision at protection sa church, sa simbahan o sa church. Kapag po tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo, kapag tinanggap natin na siya yung ulo ng simbahan, matututo po tayong hindi i-base yung opinion ng tao, yung mga gawain sa loob ng church sa mga opinion o sa mga sinasabi ng mga tao sa loob ng iglesia. Hindi dapat po yung matututo po tayo na yung teachings ay nakasenter sa ating Panginoong Kristo. Siya po yung nagtatag at siya po yung magpapatatag dito hanggang sa wakas. But before we continue guys, I just want to say sa aking boses, please bear with me. Sana maintindihan nyo yung aking sinasabi kahit tayo may sipon ngayong araw. So ayun, pabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Spirit indwells the church to accomplish God's mission. Though ang ating Panginoong sa Kristo po yung founder, yung Holy Spirit naman po yung nananahan o nag-indwell sa church para may sakatuparan po yung layunin ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin kayang gampanan yung mga misyon ng ating Panginoong Diyos sa sarili nating mga lakas o sa sarili nating mga kakayahan. Kaya yung Holy Spirit po yung nagbibigay ng kapangyarihan, ng karunungan at unity sa loob ng simbahan o sa loob ng church. Sa Matthew chapter 16 verse 19 po, sinabi po mismo ng ating Panginoon sa Kristo na binigyan niya ng keys of the kingdom of heaven si Pedro o si Apostle Peter. Ito po yung nagsisimbolize ng spiritual authority na ipinagkaloob sa mga tagasunod niya. Yung church po ay binigyan ng responsibility na magtali at magpakawala. Ibig sabihin po, may kapangyarihan po itong magdeklara ng mga bagay sa lupa na magkakaroon ng epekto sa langit, ayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So lahat po ng yun ay nagiging possible dahil sa presensya ng Holy Spirit sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia o sa loob ng church. Sa pamamagitan po ng kanyang paggabay, nakakapag-akay yung simbahan ng mga kaluluwa, nakakagawa ng mga milagro at magbigay ng pag-asa sa mga tao. So yung miracle po dito, yung milagro ay
Siyempre, yung mga personal testimony natin na kunwari umayarap tayo sa mga paghihirap, yung mga hindi natin kayang gawin sa sarili natin gawin. But eventually, by the glory of God, ay nalampasan natin. Parang we consider it as a miracle kasi hindi natin kayang gawin ito in our own. Hindi natin kayang gawin ito sa ating mga sarili lamang. Nagawa natin ito by the power of the Holy Spirit, by the power of our God, by His miracles. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.